May gagawin tayo. Skyward. Nasa 55 inches. Power on natin. Okay. So nag-backlight na siya. Pero wala siyang display. Yan na. Mayroon siyang backlight. Wala siyang display. Okay, bubunutin natin. Yan, so dumilim siya. So yan ang issue niya. Pero may time daw na nagkakaroon siya ng picture. Tapos minsan talagang ayaw magkaroon ng picture. Yun yung problema nito. So bago pa lang ang unit. Mga nasa 2 years pa lang yata itong unit niya. Pero nagkaganito na yung problema niya. Nawawala yung display at minsan pagbukas mayroon. Minsan naman pagbukas walang picture. So sarado pa yung silyo nito dahil ito ay unang sira niya. Tapos ito yung model Skyward 55 UV 5500. Ito yung kanyang main board. So mayroon siyang tikon sa baba. Okay. So gagawin natin una dito, papaganahin natin, check natin kung may supply yung ating LBD is papunta sa ating tikon. Okay, so power on natin. Yan. On na siya. Ayun na natin ang backlight. Meron siyang backlight. So check natin kung mayroon tayong supply papunta sa ating tikon. So mayroon na. Yun, mayroon siya oh. Okay. Ibig sabihin nagkaroon ng supply yung tikon natin. Check natin yung tikon natin kung nagpa-function yung tikon, kung nagkakaroon siya ng DC to DC. Yung tikon niya ay ganito, LG. Labo. Okay, testing ngayon natin. So naka-power on na yan, may backlight na siya. Check natin yung supply ng tikon natin, may 12. Okay, so hanapin natin dito yung BGH, BGL. Titingnan natin kung mayroon yung supply nun. Wala wala siyang BGH. Wala. Yung 15 niya wala rin. Okay. So 0.0 yung 15 niya. Hanapin natin yung 3.3 niya kung mayroon. Wala. Okay. Dapat may 3.3 ito. So 12 dito. So tingnan natin kung ano supply nito. Wala din ano. So wala din yung 3.3 niya. Okay, so parang ayaw gumana ng ating tikon. Wala siyang 3.3 or yung 1.8 niya. Okay, so inhang natin yung ribbon dito. Dalawa sabay na. Titingnan natin kung gagana yung tikon natin. Check natin kung may supply. Yan, meron na siyang 12. Check natin kung may supply. Yun, may 1.8 siya dito. Kanina wala ito. 3.3 natin. Okay, mayroon siya na. So ito
May 8 na siya dito. BGH natin mayroon din. Okay. So ibig sabihin gumagana yung T-con natin pag naka-remove yung panel natin or yung LCD natin. So try natin magkabit ng isang LCD, isang side. Titingnan natin kung gagana pa yung T-con natin. Okay. So try natin yan. Isang side lang muna paganahin natin. Titingnan natin kung magpo-protect pa yung T-con natin. Ito lang, dito lang tayo. Okay, meron siya, no? Nagkaroon siya dito. Okay. So, bunot ulit natin. Tapos, kapit din natin tong isa. Tingnan natin kung magkakaroon ulit to. Okay. Tapos, testing natin. So, ito yung huli nating kinabit. Ito yung una, nagkaroon pa rin siya ng DC to DC. Ito, try natin kung magkaroon pa rin siya. Abang lang tayo dito. Nag-backlight na siya pero hindi siya nagkaroon, ano. May backlight na yan, may supply na rin ito, pero nawala yung supply natin dito. Okay. So ibig sabihin yan, pwede ito yung side na to may problema. Gagawin ngayon natin, hahanapin natin dito sa side na ito kung saan yung clock signal niya. Kasi yun lang naman kadalasan naging issue nito, yung mga clock signal, yung swapping voltage niya, yun ang nagkaroon ng problema. At tingnan din natin yung pinaka-glass nito kung walang damage, walang spot or walang sunog. Minsan kasi may mga sunog yung glass dahil sa nagkaroon ng leak yung circuit ng ating clock signal or sa ating LC1, LC2 or add even signal natin. Okay, check natin. So wala talaga siya supply. Nag-check ulit natin. Okay, wala, oh. Okay, bunot natin. Tapos gagawin natin dito, remove natin ulit to. Tapos testing ulit natin. Para lang sure tayo na yung side niya yan talaga yung may problema. Okay, power on ko lang. Yan, nag-on na siya. Check natin to. May 11 na ito. Antayin na lang natin yung backlight. Yun, nag-backlight na siya. At mayroon siya dito. 1.8 kagad. Ano? Positive talaga na may problema yung side na ito. Yan. So, mayroon data dito. Okay. So, ang data natin dyan, so, BGH add, BGH7, GFRST, BST, BCOM, RFB, BCOM 1. So, makikita mo yan. Ito yung unang test point niya. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tama yung data dito, no? Yan yung test point niya. So yung nakalagay lang dito ay swapping voltage lang. Yung clock signal natin walang nakalagay dito. Hindi nila nailagay yung CKB natin dyan. So ito naman sa dulo, nakalagay doon ay B1, B4, B5, B18. Hindi CKB, ano? So hanapin natin kung saan banda yung CKB natin. Dito naman may nakalagay dito na mga kapasitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na kapasitor, tapos yung pin na yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, ano?
So pagdating dito sa kabila kasi blanco yung unang butas, ano. Yun, ito walang data yan. So ibig sabihin yan dito, walang data yung una, ito yung clock signal natin yung pangalawa, pangatlo. Pagdating naman dito sa dulo, wala ding data dito, pero may mga resistor dito na nakakapit to. Hindi natin alam kung saan papunta ito, or ito yung ating clock signal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 yan. Maaring yan nga yung clock signal siguro natin. 2, 4, 6, 18. So 10 din ito. Okay. So kadalasan kasi sa LG, ang clock signal niya ay ito sa loob, ano, itong side na to or itong side na ito. So try natin i-block itong 10, 11, 12, 13 pin kasi kasama yung clock signal niya. 13 pin, 13, 14, 15. Na pwede. Try natin dito. So ito, nag-block tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yung 15 medyo na-block din natin. So try natin itong pin na ito. Titingnan natin kung magno-normal yung DC to DC nito. Tingnan natin kung dito ang issue. Yung mga ganito kasi na nagpo-protect, pwede ring iba ang issue niya. May mga short na SMD cap, pwedeng shorted. Kaya ayaw mag-function yung DC to DC natin. Medyo maiksi yung ribbon nito. Mahirap siya ikabit. Kaya alalay lang natin. Check nyo mabuti yung ribbon pag nakabit kayo. Tingnan nyo kung talagang fit na siya. Kasi pag minsan nagkamali ka ng ipit yan, may nasasapawan kang circuito, minsan napaka-doon ng problema yung display nya. Okay. So ito na. Block na natin yung side na ito. Titingnan ngayon natin kung magkakaroon ng 1.8 ito. Yun, mayroon na, may 1.8 na. So hindi na siya nag-protect na. May 1.8 na siya. Itong 8 volts natin mayroon din. Itong VGH natin mayroon din. Okay. So nag-normal yung ating tipon. Nagkaroon siya ng supply. So check natin kung mayroon itong display, pero hindi masyado. Ang lalabas yun, lumabas si Skyward to. Okay, lumabas yun. So mayroon siya. Kakamada lang natin yung mainboard, tapos titingnan natin yung screen kung walang problema, kung malinis pa. Hindi kailangan mag-modify ng circuit sa ating clock signal. Okay, ayusin ko lang mainboard natin. Okay, so ito, testing natin ngayon. Power on. Yan. Ayun, may tama pala, no? May guhit na yung salamin niya, oh. May isang lines dito. Tapos yung kabila natin ay magaspang. Ito yung side na to may problema. Yan, ito yung may problema na side. So lumabas yung gaspang ng screen. So pag ganito lumabas yung gaspang ng screen, kailangan natin i-modify yung clock signal natin dito para kuminis yung screen natin. Pero may guhit na siya. Hindi rin sinabi ng may-ari na may guhit na yung glass nito. Okay. So pwede pa naman. Try na lang natin pagganahin ito. Ito yung clock signal natin.
dito 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung clock signal natin sa baba. 1, 2, 3, 4, 5. Yan din yung clock signal natin sa taas. So pinagsama na natin lahat ng clock signal na yan. Tapos nilagay natin sa grounding. Yan, naka-short na yan sa ground para wala nang supply na papasok dito. Para maging problema ng screen natin. Kasi pag may supply na pumapasok dyan, nagre-react sa screen natin yung display. Okay, dapat 0-0 yung supply niyan para hindi na magkaroon pa ng pagbabago sa side ng screen nito. Kung saan yung may problema na side. Okay, so sasarado lang natin to tapos magpa-final test tayo. Yan. So testing natin. Okay. So nagkaroon siya ng pino na dito pero yung guhit dito hindi talaga nawawala. May time na nawawala ito pag may portion siyang ihawi mo siya. Nawawala. Yan o, nawawala siya. So pag ganito ang issue, ang naging problema ng panel natin or ng LCD natin ay naglulus na yung kanyang source scope. Naglulus na yan pag ganyan ang issue niya. Pag ginahawi mo siya, nawawala yung guhit. So kailangan dito ay banding machine, pero wala tayo. Okay, so negative. Okay, pero nagkaroon na siya ng display, kaya lang may tama na rin talaga yung salamin niya. Okay, so sayang. Hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.